action there happening on that stage, and on that center stage, the tree, was Jesus forgiving his killers. The tree is the spot, the center, where forgiveness is granted. At yun ang talagang laman ng drama. Sa paanan ng krus, itinayo at ibinangon ang nadapa. Ang nadapa ay isang katauhan, and in this scene, represented by the people who were mocking Jesus, the soldiers who were torturing him and mocking him, and his fellow person na kinukrucify na nga, nanlilibak pa. In this scene, sa eksenang ito, forgiven men, soldiers, criminals, crowds, sila yung tinutukoy na forgive them, for they know not what they do. Lahat sila bulag, ligaw, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At kasama tayo sa them na yan. Nandun tayo sa dramang ito. Kasali tayo sa pinapatawad. Kasali tayo sa pinapawalang sala. Kasali tayo sa ibinabangon sa paanan ng punong ito. And the character, the central theme is the innocence of Jesus. Sabi nung isang nakapako, this man has done nothing wrong. Contrast yan ng isang character somewhere back in time na may guilt at nadapa sa paanan ng isa pang puno na pupuntahan natin maya-maya. The resolution, kumbaga sa drama, the promise of paradise. Ano ang hinantungan ng dramang ito? Ano ang naging magandang wakas nito o pangakong wakas? Sabi ni Jesus, ngayon din, today, isasama kita sa paraiso. Bakit paradise? Immediately, kung malikot ang ating guni-guni, the paradise there alludes to the lost Garden of Eden, which was called paradise. So sinasabi ni Jesus, ngayon din, sa araw ding ito, ibabalik kita sa nawalang halamanan ng Eden. Ibabalik kita sa garden at ibabalik kita sa puno na ngayon ay represented ng punong aking kinapapakuan. Ang ganda-ganda ng mga imagery. Hindi pwedeng man-made lang yung kwento. And the paradise there is not only the future. Sabi niya, dadalhin kita sa paraiso. Kasi ang pagdadala sa paradise na yon must go back to the past. Sa paradise that was lost so that it could be regained. Paradise lost, paradise gained. So pag sinabi ni Jesus, dadalhin kita sa paraiso, ibabalik din kita doon sa paraisong nawala. At doon ire-replay natin ang kwento at i-correct natin ang nagkamaling pangyayari doon para maging bago ang ending. At hindi lang kita dadalhin sa future, hindi lang kita dadalhin sa past, magiging present din, ongoing present, perfect present tense, or present perfect tense, ang paraiso na ito na ibibigay ko sa iyo. Very interesting. May dalawang puno ng buhay na mainly pag-uusapan natin. Pero picture in your mind muna, para walang lituhan, 3 puno. Titigan nyo to, tandaan dahil magpapabalik-balik tayo dito sa kwento. Puno A, not puno 1, ha? A is the tree of the knowledge of good and evil. Sa punong yan, nadapa si Adan at Eva. Dahil kinain nila. Then there is a puno, truly number 1, the tree of eternal life. Hindi nila yan nakain. Pinagbawalan sila dahil kinain nila yung bunga ng tree A. Okay, A, tapos 1. Okay, malito. Dahil merong tree number 2. Yung tinawag sa New Testament na tree na cross. So, ang tao, dahil kinain yung bunga ng tree A,
na-disqualify kumain ng bunga ng tree 1, which is eternal life, at itinuwid yun ni Jesus sa tree 2, na tatawag natin 2 sa cross. Binawi niya ang pagkakamali sa 3A, pinatawad niya ang pagkakamali sa 3A, represented by the people present on the stage of crucifixion, at yung 3-2 ang naging daan para bumalik sa paradise at ibalik ang chance ng taong kainin ang bunga ng 3-1. Understood? Malinaw ba? Baka mamaya malilito-lito pa kayo. 3 puno lang yan. Daliri nyo, 3A, 3-1, 3-2. Balik-balikan nyo lang. Now, by the act of Adam, at the tree of the knowledge of good and evil, the way to the tree of life was closed. Do we follow? By the act of Adam, at the tree of the knowledge of good and evil, which is 3A, the way to the tree of life, 3-1, was closed. Through the act of Jesus, forgiving, at the tree of Calvary, puno 2, the way to the tree of life, puno 1, is opened again. That is the theology of the entire scripture, na nasa 3 puno ang susi para maunawa. It explains the ministry of Jesus and what was accomplished on that stage, on that center stage, on the cross at the Calvary, which is also a garden, because that cross is in a garden also, na nandun yung libingan, yung garden tomb, nakatabi lang. So bumalik din sa garden. Kung nagsimula sa Garden of Eden, nagwakas sa garden tomb, kung saan bumangon si Jesus matapos siyang namatay sa puno number 2. So it was a back to paradise lost, paradise regained, journeys sa paanan ng 3 puno. Yan ang buong kasaysayan ng redemption. Now, what was the turning point? Doon sa drama sa entablado na si Jesus ay namatay, there was cosmic disturbance. Darkness falls. The temple veil is torn. The old barriers being removed. Yung veil ay harang yan sa Holy of Holies. Imagine nyo, ang tabladong ito, kung ito yung Holy of Holies, pero merong makapal na kortina sa pagitan natin na nakatakip sa buong entablado kasi ang mga tao hindi pwedeng lumipat sa kabila. Pero yung kortinang yon na pilas mula taas hanggang baba nung namatay si Jesus, tinanggal ang harang to the symbolic presence of the Most High. Ibig sabihin, wala nang harang. The story moves from death toward redemption. At ganyan ang pag-unawa sa Holy Week, ganyan ang pag-unawa sa Lenten season, sa krus at sa lahat ng kwentong may kinalaman dito. Now, what was the climax? The final breath. Jesus commits His Spirit to the Father and dies on the tree. Now, the apostles, remember, called the cross a tree. 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree. Kung nagkasala ang tao sa 3A, kinain nila yung forbidden fruit. Binayaran ni Jesus sa 3:2 ang pagkakasala. Nagpatawad siya sa 3:2 para madala niya uli ang tao pabalik sa 3:1, the tree of life. So the focus really of the story and the fulcrum of it all is the tree. This raises a question, why a tree? At binigyan natin yung pahiwatig kanina, ngayon linawin natin. Flashback ang kwento. Kumbaga sa entablado, kumbaga sa film, flashback. The tree in the garden. Genesis 2:8-9. God planted Eden and placed the man there. In the middle of the garden, the tree of life, tree number 1. 3 lang na eh. So, tree of life is tree number 1.
And the tree of knowledge of good and evil, 3A. Okay, 85. So, ang sinabi dito sa mga tao, don't eat from 3A. Huwag niyong gagawin yan. On the day you do it, you will die. Or death will overshadow you. You will not have eternal life. You will have only earthly life. And after that, tapos na. Dead ka na. Genesis 3:1-7, the serpent questions God's command, denies the warning, and the woman begins to desire the fruit. Alam na natin yung kwento. She took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Lundag sa Genesis 3:22-24, nung nabatid na ginawa nila ang hindi dapat gawin. And the Lord God said, the man must not be allowed to take also from the tree of life. Tree number 1. Di pa sure yung iba. The man must not be allowed to take also from the tree of life. Ibig sabihin, nakapitas na siya sa 3A. Hindi na siya dapat payagang pumitas sa 3:1. Dahil, pag napitas na yan, he will live forever. It must not happen. The man must not be allowed to take also from the tree of life and eat and live forever. Hindi siya pwede mag-live forever in a fallen state. In a disobedient mode. So, dapat hindi siya makakain sa tree number 1. So, the Lord God banished him, pinalayas. He placed cherubim or angel and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Nagkaroon ng harang from the tree na symbolize ng kortinang harang para hindi ka makalapit sa Holy of Holies. Kurtinang napilas nung namatay si Jesus. Ibig sabihin, tinanggal yung harang. 2 trees stood in the garden, 1 and A. Humanity chose the wrong tree, A. That single act changed the direction of human history. Cosmic ang effect. Universal. Kaya nung namatay si Jesus, cosmic din ang drama. Nag-blackout sa buong kapaligiran. Napilas ang takip sa templo. Nabiyak ang mga libingan, naglabasan ng mga patay at nabuhay. Yun ang mga drama noon nung si Jesus ay namatay sa krus. But back to the tree, dahil kinain nila yung bunga ng 3A, access to life was lost. Humanity was driven out. Human life now moves under the shadow of death. Doon ang dapa. Dumapa ang tao sa paanan ng 3A. But the story of the Bible does not end with the way to the tree of life guarded and closed. Hindi yun ang ending ng kwento. Will an angel always prevent man from approaching the tree of life? Of course not. The barrier must be broken. The way back to life must be restored. But who will open the way to the tree of life? God sends Jesus. The cross was not only an execution tree, it was the tree where the way back to life began to open. So let's return na naman to the tree on the hill, to the cross, to tree number 2. Pahina ng pahina. Acts 5:30, the God of our fathers raised Jesus whom you killed by hanging him on the tree. So nagpabalik-balik lang sa 3 puno na yan ang buong kwento. The cross is not an accident. The tree at Calvary answers the tree
in Eden. And the first tree of knowledge of good and evil, doon ay life was lost. At the second tree of Calvary, life was restored. The Bible begins with the garden. The story of the Bible therefore moves from garden to the hill of Golgotha to the Garden of Eden again. A full circle. In that garden stood two trees. Garden ng Eden ang pinag-uusapan natin, ha? Humanity chose the wrong tree, and because of the choice, the way to the tree of life was closed. Mabuti nang inuulit-ulit natin for review. Yun lang ang 1, 2, 3. Di pa matandaan eh. In that garden, an angel stood guard, nakaharang, so that humanity could not return. But the story seemed finished. In another time, another tree appears. Not in a peaceful garden, but on a hill full of tension, Calvary. Jesus is lifted up on that cross, on that tree. At the first tree of knowledge, humanity reached out its hand and took. Sa puno A, tao ang umabot at kumuha ng bunga. Wrong. So sa second tree, at the cross, tree number 2, God reaches out His hand and gives. Ganda ng contrast. Tao pumitas. Then, Diyos ang nag-abot. Magkaibang puno ang pinitasan. At the first tree, life was lost. At the second, it is restored. And the story of the angels appears again. In the first garden, an angel stood guard to prevent humanity from reaching the tree of life. But on the morning of the resurrection, the story moves to another garden, the garden tomb, where an angel appears again. Remember, anghel ang nagbukas ng libingan. Kung anghel ang nagsara ng daan patungo sa tree of life, now anghel ang nagbukas para makalabas yung life, si Jesus, binuksan niya ang muling ang daan patungo sa tree of life. This time, the angel is not guarding the way. The angel rolls the stone away to open the tomb, to open the way. For Jesus to come out and for people to approach Jesus. The angel does not block the way this time. And the angel announces it. He is not here. He is risen. Now, the guarded Garden of Eden is answered by the open garden of the resurrection. Mirror images. 2 trees, 2 gardens, 2 angels, 2 men. The first and the last Adam. Adam the human and Jesus the man from God. What were the directions of the movements? Fall and then rise. The movements were to take and then to receive. And the destinies, death and life. Napakaganda. Sabi na anghel, He is risen, He is not here. Huwag nang hanapin pa si Jesus sa libingan. Huwag nang hanapin ang Diyos sa loob ng kabanal-banalang lugar ng templo dahil bukas na at lumabas na nga si Jesus sa libingang yon. God is not in temples of stone because the temple of God is now His people. You are the temple of the living God. Yun ang ibig sabihin ng binuksan ng kortina. Hindi ko na kailangan lumapit doon, magdala ng mga offering, manikluhod at magpadaan sa mga priest doon. No, wala na nun. Dahil ang templo ng Diyos ay ang puso ng mananampalataya na. Inilapit ang kalangitan. In fact, itinahan sa kalooban ng mga mananampalataya. You are now the temple of the Holy Spirit. What was the final call in that kwento? John 10:28. Sabi ni Jesus, I give them eternal life, and they shall never
perish. Na-delete, nabura yung sabi sa Genesis na, you will die. Ang sabi na ngayon ni Jesus, no, you will never perish. So sabi ni Jesus, I give them eternal life. Any thinking person will have to ask this next logical question, how to receive eternal life. John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Even though they physically die, they will live spiritually. The one who believes in me will live beyond physical death. Sa kabilang buhay, may buhay pang muli. So believe in Jesus, His person, teachings, and deeds. Dahil sabi niya, if you believe in me, you will not die. John 1:12, yet all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Therefore, to share in eternal life. Kasi syempre, if the Father has eternal life, and you have become a child of the Father, edi ikaw may eternal life din. Because now you are family. He gave the right to become children of God. John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me, the Father, has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Na-delete uli yung, on the day that you eat of it, you will die. That judgment is now deleted. Now, some find Jesus' words in John too abstract. Masyadong matalinghaga. Ano ba may intindihan yan? How do you bring the cookie to the lower shelves so everyone can reach the difficult teaching? Now, interestingly, Jesus Himself made them very practical. Matthew 19:16-22, sa mga nagtatanong pa hanggang ngayon, paano ba naniniwala kay Jesus? How do you have eternal life? A man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? In-specify na nung tao, what should I do? Huwag na yung what should I think of? Ano mga philosophies, ideas, and theologies ang dapat kong bunuin? Sabi na niya, what should I do? Practical terms, tell me, 1, 2, 3, 4, 5. How can I have eternal life? At kung question nyo yan, pakinggan nyo sagot ni Jesus. Jesus replied, if you want to enter life, keep the commandments. Which ones? He inquired. Dahil marami ang dami-dami. So sabi niya, which ones? Jesus replied, actually, Jesus narrowed down the list. Which commandments should you obey to enter eternal life? Sabi ni Jesus, you shall not murder. Check. You shall not commit adultery. Check. You shall not steal. Check. You shall not give false testimony. Honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. Check. Lahat ito ang ibig sabihin lang naman, love people. Huwag kang gumawa ng mali sa kapwa, huwag mo silang saktan, huwag mo silang sirain, at mahalin mo sila, maging matapat ka, maging maibigin, maging supportive. Sabi ng tao, all of this I have kept. The young man said, what do I still lack? So on the surface, parang nagagawa naman niya. Sabi niya, may kulang pa ba ako? Jesus answered, if you want to be perfect, go. Sell your possessions and give to the poor. Again, love na naman ito, give to the poor. Kasi lalong-lalo ng panahon ni Jesus, 99% ng mga tao poor, very poor, dukha, maralita, salat, gutom. Sabi niya, if you want to be perfect, sell your possessions, sobra-sobra naman yan, give them to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, ito yung bumagsak na bomb, follow me.
To follow me is not only directional, napatugo kong north, magpunta ka din north. No. Do what I do it in the method that I do it. Do it from the heart, from the spirit of why I do it. In other words, ano bang ginagawa ni Jesus all his life? Love people, feed people, heal, forgive, cleanse, include, sinasali, restore. Sabi niya, follow me in doing these things. When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Sayang naman. Dami-dami. So, nagtanong siya, pero yung sagot, mukhang hindi niya gagawin. Pero hindi naman natin alam kung sa hinabahaba ng buhay pang nalalabi sa kanya, ginawa niya, hindi lang nakalagay sa kwento. Pero tayo, alam natin yung sabi ni Jesus, gawin natin. Kasi hawak natin yung buhay at oras natin, gawin natin. How to have eternal life daw, sabi ni Jesus, keep the commandments that Jesus listed. Hindi lahat, ang dami-dami nun. Kaya nga ang sabi, which ones? Kaya pinili na ni Jesus, eto, huwag ka na malito, ito ang gawin mo. Live a life of righteousness and love, and you will have eternal life. Walang pinrescribe siyang sekta o relihiyon. Walang ipinrescribe si Jesus na ritual o dasal. Wala. Sabi niya, follow me. Do this. Then Jesus goes deeper, wanting you luck, come, follow me. Don't only hear my words and believe my words, do them, and you will have eternal life. Huwag tayong pagulo sa sinagot ng relihiyon in the last 2,000 years kung paano magkakaroon ng eternal life. Balikan natin si Jesus sa simpleng usapang ito dahil sinimplify niya how. Mahirap itong sundin. Kaya minsan, hinahanap natin yung mas madaling formula ng religion. Pray this formula prayer, do this ritual, join this group, at yun na, okay ka na. Yung kasi ang madaling simplify yan eh. Pero yun ba ang sagot ni Jesus? No. So piliin natin kung kanino natin kinukuha yung sagot, how to have eternal life. As we receive eternal life, treat earthly life as a gift. Ito yung cambio ng kwento. Yes, eternal life. I-secure natin yan. Pero hindi lang tayo dapat yan nakatuon kasi meron pang earthly life. Dapat din nating pansinin at pagtuunan yung earthly life kasi gift yon ng Diyos. Life is not an accident. Your breath, your days, your abilities are gifts. Do not waste earthly life. Huwag i-fast forward tong earthly life para lang ang nakamulaga ka lang sa kabilang buhay. Nandito ka pa sa buhay na ito. And it is a gift of God to you. And you must also give this life to others. Now, do not rush past the obsession with the next life. Kasi marami mga religious sensibilities, puro palampasin mo itong buhay na ito, magtiis ka na lang, sa langit ka na lang bumawi. Puro ganon. Puro pagtitiis, pagdurusa ang itinuturo. Hindi nagturo ni Jesus. O nagugutom ang mga tao, pakainin. Now. May sakit ito, kahit Sabat, pagalingin na. Now. Itong babaeng ito, babatuhin na. Pigilin ang batuhang ito. Now. Hirap na hirap yung mga tao. Tulungan na sila. Now. So dapat, ang true spirituality does not only focus on the next life, but also we become good custodians of this life now. Live it well. Minimize pain. Meron tayong power, meron tayong influence, meron tayong tools, resources to minimize pain. Our pain and the pain of others. Kung may ibinibigay sa iyo ang Diyos na resources, pagkain, pera, gamot,
oras, lakas, talent, gamitin mo yan to minimize pain of others. Maximize joy, including pleasure. Always add joy to people's lives. Add joy to yours. And then do the most good. Saan man mangyari na malagotan tayo ng earthly breath, you have done a good job. Let life become meaningful, grateful, and generous. Seek the life that God reveals in Jesus. Giving, forgiving, sharing, restoring, understanding, loving. And when you find it, this life in Jesus, do not keep the way to yourself. Show others the way. Not by preaching or talking only, but by walking the walk. By walking the talk. By loving. How you love people shows your true theology. And how you view God will always shape how you treat others. If the God you know is a loving God, you'll be loving. But if the God you worship in your mind is a vengeful, angry, hateful God, magiging ganun ka rin. So linawin ang pagkakilala sa Diyos Ama, daanin sa pagpapakilala sa Kanya ng anak. Jesus is the image of the invisible God. The God that is not seen is seen through Jesus. Jesus turns faith into mercy, truth, humility, and life. Jesus does not turn faith into theology only. Jesus turns faith into love, into action. So let and help others find and follow that life. The voice of Jesus still says, Hindi ginugunita, alam natin na sa araw na ito na atin ngayong pinagdiriwang, ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli mula sa kamatayan. At ito ay sa pakalaking patunay, pinakamalaking patunay na siya ay kinalulugdan ng Ama sa langit. What are God's affirmations of Jesus? Ang tanong, anong patunay mo na may karapatan ka? Anong patunay mo na ikaw nga ay may hawak na katotohanan? After baptism, God in heaven affirmed Jesus. Matthew 3:16-17, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kay Jesus ipinakita ang bumabang espiritu sa anyo ng kalapati. Hindi totoong kalapati, sa anyo ng kalapati. It's an affirmation by the Father to Jesus that God is delighted with him and what he has been doing so far. At sa teksto ng nakasulat ay maaaring nadinig din ng marami, or at least ni John the Baptizer, ang tinig na nagmula sa langit. Isang pagpapatotoo at pagpapakilala kung sino si Jesus. God affirmed Jesus in the Transfiguration, even more dramatically. Matthew 17:1-6, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan niyo siya.
Ang itinuro si Jesus. Hindi si Moses, hindi si Elijah, si Jesus. Sabi ng tinig, ito ang anak ko, kinalulugdan ko, sa kanya kayo makinig. And of course, as we celebrate today, God affirmed Jesus by the resurrection. Acts 4:10, si Jesucristo na inyong ipinako sa krus ay muling binuhay ng Diyos. Nabigo ang tangka ng mga religious leaders ng Israel, napatayin si Jesus at ilibing kasama niya ang kanyang mensahe. Sa pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan ay bumangon din kasama niya ang kanyang mensahe ng kaligtasan, kaligtasan mula sa mga pahirap ng relihiyon, kaligtasan mula sa kaparusahan ng kasalanan, kaligtasan mula sa mga pagdurusang gawa-gawa rin ng tao. And of course, God affirmed Jesus in the ascension. Na matapos ang ilang araw, si Jesus ay umakyat sa langit, kitang-kita ng mga maraming saksi. Acts 1:9, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. And God affirmed Jesus with the return in the Holy Spirit and as the Holy Spirit. So, yun ang nangyari kay Jesus na siya'y binuhay. Ano ngayon ang nangyari sa believers? John 14:16-19, sabi ni Jesus, bago pa mangyari itong pagdating ng Espiritong Banal, dadalangin ako sa Ama upang kayo ibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Hindi ko kayo iiwanang mga ulila. Babalik ako sa inyo, kaunting panahon lamang, at hindi na ako makikita sa sanlibutan ito. Ngunit ako yung makikita ninyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay din kayo. So ipinangako ni Jesus, pag-alis ko, hindi kayo mauulila. Saglit lamang, hihilingin ko sa Ama na ipadala ang Espiritu. Na yun ay parang ako na rin. Aalagaan ko kayo sa pag-aalaga sa inyo ng Espiritong Banal. At yun nga ay naganap. Acts 2:1-3. Nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecost. Walang ano-ano yung may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Wala na si Kristo sa lupa, nangungulila ang mga tagasunod ni Jesus. Ang ginagawa nila ay nagtitipon-tipon sila, nananalangin, humuhugot sila ng lakas mula sa isa't isa, at biglang nangyari ang naganap. Kapistahan noon ang Pentecost. May nakita silang para mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At naganap na, dumating ang Espiritu. The resurrection is the supreme stamp of approval and honor bestowed by God on Jesus. This is the singular moment in history that changed everything. And it gave birth to the Jesus Church. When Jesus was affirmed by heaven to be the Son of God, the Savior of the world. At dahil dumating ang Espiritu na ipinangako, at dahil si Jesus ay nabuhay na muli, at ngayon ay nakaupo, nakaluklok sa kanan ng Ama, ano ang mangyayari sa atin na mga naniniwala? 1 Corinthians 15, mahalagang suriin natin kung anong epekto sa atin ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Malinaw na ang kwentong siya'y nabuhay, anong kahulugan nun sa atin? Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. So the church, right after the Lord went back to heaven, theologized and crystallized the meaning of the death and the resurrection of Jesus. Na ito ay kasama sa redemptive work of God, that Jesus would die in our place, that Jesus would live again in our place and in our behalf. So parang si Kristo yung champion natin. Di ba may mga champions?
O maglalabanan si David and Goliath. Pag natalo si David, talo ang buong Israel. Pag nanalo si Goliath, panalo ang buong Philistine. So may champion. Sa paglalabanan ng champion, ang panalo ng champion mo o pagkatalo niya, yun din ang pagkatalo o pagkapanalo mo. Our champion won and lived again. Kaya sabi, dahil dyan, may buhay tayong walang hanggan. So inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon. Sinasabi kasi ng iba, ilusyon lang nila yung pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan, guni-guni. Kaya pinapaliwanag ditong mabuti, nagpakita siya kay Pedro, nagpakita siya sa 12, pagkatapos sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon. Kung bakit hindi inireport nito, nagsusulat na ito, na unang nagpakita sa mga babae at kay Maria Magdalena, ewan ko sa kanila. Pero talagang sa babae unang nagpakita ang Panginoon, alam natin yon. Pero ngayon, wala dito sa report. Kaya dapat binabasa mo yung buong report sa iba't ibang libro, sa iba't ibang chapter. Sa katunayan, kung merong dapat mag-preach ng resurrection ni Jesus on Resurrection Sundays, dapat puro babae. Kasi sa babae siya unang nagpakita at babae ang unang nag-preach ng resurrection. Pero alam niyo naman, the last 2,000 years, masyadong male-dominated ang religion. Pati tuloy yung mga tunay na role ng mga babae na ilalagay sa isang tabi dahil yung mga lalaking nangunguna laging ginigilid-gilid, nilalagay sa mga sulok-sulok ang mga kababaihan. Sa pagpapatuloy nitong binabasa, marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. Subalit patay na rin ang ilan. Bakit sinasabi ni Paul ito? So niya, alam nyo hanggang ngayon, while I'm writing this, marami pang living witnesses. Nakita nila ang risen Jesus. Kung meron kayong pag-aalinlangan, meron kayong tanong, puntahan nyo, buhay pa ang iba. Although, sa katandaan ng iba, ay umuna na sa atin. At nagpakita rin siya kay Santiago, meaning James, at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin. Bakit nagpakita si Jesus kay Pablo? Hindi naman siya kasama sa original 12. Tapos na ang lahat ng pagtuturo sa mga 12. Bakit nagpakita pang muli kay Pablo? When Jesus was already ascended to heaven. Kaya hindi na physical ang pagpapakita niya kay Pablo. Maaaring dahil sa period na yon in the church history, inaagaw na ng mga Judaizers ang Christianity. Pinipilit na ng mga conservative Jews who had become Christians na gawin Jew uli ang bagong-bagong silang na pagkakaunawa sa Diyos, yung Kristyanidad. Pinipilit na lang gawing Hudyo ang mga Kristiyano. Kaya si Paul ang pinakamatapang at pinakamalinaw magturo against the rejudaizing of Christianity. Maaring kaya nagpakita sa kanya, may nagaganap na sa church, ang aga-aga pa lang, nagbabackslide na sila into Judaism. Nagwawagi yung mga Judaizers sa Jerusalem at gusto nilang gapiin ang mga Gentile believers and turn them into Jews. Kaya si Pablo ang pinakamalinaw ang pagtuturo laban sa movement na ito to Judaize the Christians. Sa pagpapatuloy, verse 12, ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Bakit kumakalat ang balita na hindi mabubuhay ang mga mananampalataya? Kasi alam niyo yung mga Sadducees, isang sekta ng Judaism, hindi sila naniniwala sa life after death. Hindi sila naniniwala sa eternal life. At eto, pumapasok na sa mga Kristiyano mismo ang mga huwad na katuruan na ito, mga fake news. Kaya agad-agad sumulat itong concerned na si Paul. Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Kung totoong hindi mabubuhay ang mga mananampalataya, edi hindi rin nabuhay si Kristo. And the obvious argument is, nabuhay si Kristo, therefore mabubuhay ang mga mananampalataya. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng ating pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Sayang ang pag-aayos natin, sayang ang pagpunta sa church kung hindi binuhay si Jesus, dahil mamamatay ka rin lang pala, so wag na lang. Pero dahil binuhay si Jesus, hindi sayang. Hindi sayang ang paninindigan, ang pagpapagod, ang pagbibigay sa gawain, at ang pagpapakabait, kasi buhay si Jesus. Hindi lamang yan,
Lilitaw pa kung hindi binuhay si Jesus na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay mapapahamak or napahamak. Yun ang mangyayari kung hindi talaga binuhay si Jesus. So, sumunod lang pala sila sa patay, namatay sila, di patay-patay lahat. Sayang. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Sabi ko, ang effect sa inyo ni Jesus pang dito lang sa earthly life, kawawa tayong lahat. Biruin mo naman, nagsaserve tayo, nag-uubos tayo ng panahon sa pagsamba, sa paglilingkod, nagbibigay tayo ng ating time, talent, treasure, tinitimpi natin ang mga gusto nating gawing mali, nagpapakabait at nagpapakabuti tayo. Pagkatapos hindi naman pala binuhay si Jesus, hindi, sayang lang ang lahat. But the argument goes backwards, na dahil si Jesus ay binuhay, walang sayang sa mga ginagawa natin para sa pagpapalawig, pagpalaganap, pagpapalago ng kaharian ni Jesus. Verse 20, ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay. At ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay at mga mamamatay pa. So hindi kawawa ang mga believers, hindi lugi, hindi napahamak ang mga sumakabilang buhay na noon pa nagdananalig kay Jesus. May kabuluhan ng pananampalataya, mayroong kabuluhan ng pangangaral sa pangalan ni Kristo dahil mabubuhay muli ang mga mananampalataya. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, meaning Adam, gayon naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao, meaning Jesus. So ang usapin na dito ni Paul is racial. The whole human race fell because their champion Adam fell. But in Jesus, the new champion of the people, humanity will rise again. Sapagkat kung paano namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Binaligtad ni Jesus ang tree of temptation, the tree of sin, sa garden. May tree sa garden, dahil sa tree na yan, nagkaroon ng fall, nagkaroon ng sin, nagkaroon ng damnation. Binaligtad ni Jesus yon, ginawa ni Jesus na tree of life, yung tree of sin and temptation. John 15:5, I am the vine. Hindi baging yan, puno ang mas magandang pananagalog dyan. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kita nyo kung paano binaligtad ni Jesus yung tree of temptation. Na pag kumain ka ng prutas doon, ikay mapapahamak. Ngayon, ginawa ni Jesus, sabi niya, ako na ang puno. At hindi lang kayo pumipitas-pitas, kayo na ang sanga. At hindi kayo pipitas ng prutas lang, kayo mismo ang mamumunga ng prutas. At ang pipitas ng inyong bunga, ang makikinig sa inyong aral, ang sasama sa inyong pag-akay, ang tatanggap na inyong mga pagtuturo at pagmamahal, sila ay mabibiyayaan din. Dahil hindi na lang kayo ngayon eater and recipient of the fruit, kayo na mismo ang bearer of the fruit for many. Can you see the reversal of the failure that happened in the life of Adam and Eve? Now this is reversed in Jesus. Binaligtad ni Jesus ang ginawa ni Adan. Si Adan ay nabigo, si Jesus ay nagtagumpay. At binaligtad ni Jesus ang nangyari kay Adan, si Adan ay namatay, si Jesus ay nabuhay. Sa pagpapatuloy ng Corinthians, subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Yan ang laging tanong ng marami. Pastor, pag nasa heaven na po ba tayo, anong pagkain araw-araw? Baka na yun naman ang yun, boring for eternity. Ano po kaya ang isusot ko? At yung tanong nila kay Jesus, yung naging maraming asawa dito sa lupa, sino ang asawa nila sa langit? Ang ginagawa kasi ng mga tao, inililipat lang yung buhay dito doon sa kabilang buhay na parang everything is the same, napalitan lang yung paligid. No. Hindi dapat pinoproblema yung mga problemang yan. May mga katawan, panglangit, at mayroon namang panlupa. So yung katawan natin yan, panglupa lang yan. Nag-aalala pa yung iba, paano yung mga implants ko? Madadala ko po kaya yun sa eternity?
O pag namatay po ba ako, babalik ako sa dating itsura ko bago ako nag-botox. Mga pinoproblema ng mga tao yan. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang inilibing ay mabubulok. Ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Ano man ang kahulugan nun, hindi binusisi. Pero isa lang ang napakalaking overriding message. Iba ka na pag bunyuhay kang muli matapos ang kamatayan ng iyong katawan. Huwag ka nang mag-alala na baka maiwan ang mga implant. Baka matanggal ang mga ikinabit mo pa naman ng mga dekorasyon sa iyong katawan. Dahil hindi na ganyan. Hindi man ganyan. Hindi man binusisi ang description. Isa lang ang nakakatiyak tayo. Yung inilibing na mahina, babangong malakas. Yung walang dangal ng inilibing, pilipilipit ang katawan, nangayayat, nagkasakit, nahirapan, mutilated, sometimes murdered by other people, marangal ang pagbangon. Yun ang magiging pagkakaiba. Kung may katawang physical, mayroon ding katawang espiritual. So hindi yung katawan mo na yan na physical ang dadalhin mo sa kabilang buhay. Yung iyong spiritual body, which right now, nobody has any idea of kung ano yon. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan, si Jesus, ay espiritong nagbibigay buhay. So kung ang unang Adan ay binigyan ng buhay, itong huling Adan ay siya ang nagbibigay ng buhay. Ngunit, hindi nauna ang espiritual. Ang physical muna, bago ang espiritual. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan, si Jesus, ay mula sa langit. At kung siya nanggaling, doon siya uuwi, at doon niya tayo ipinaghahanda ng ating tahanan at makakapiling natin siya at ang Ama forever. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. So mula nung pinanaligan mo si Jesus, pinapasok mo siya sa iyong buhay, sa iyong puso, sa iyong espiritu, nakiisa ka sa Kanya, naging dalawang tao ka na. Yung tao na galing sa lupa at yung tao na galing sa langit. At pag namatay ka, ang mamamatay ay yung galing sa lupa at yung galing sa langit ang mabubuhay na muli at siya ang babalik sa Diyos. Kung paanong tayo ay naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makibahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Hindi pwedeng ikaw yung babangon. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay. Ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. May dalawang pagtingin sa application ng katuruan na ito. Yung one corporate, one time, big time raising of all the dead, at meron din namang individual. Kailan ka binubuhay na muli? Pag ba namatay ka, maghihintay ka pa na ang lahat ay mamatay at sabay-sabay buhayin? O pagkamatay mo, individually ay binubuhay ka ng muli? Parehong tantalizing and promising ang alinman sa readings na yon. But there is only one thing clear. Basta't namatay ka at na kay Jesus ka, bubuhayin kang muli.
Sabi ng iba, paano naman po kung pagkamatay ay yung pala, hihintayin ko pa yung pagbangon ng lahat ng sabay-sabay na namatay? Di, ang tagal-tagal naman po noon. Patay ka na nga, ba't ka matatagalan? Ikaw ba pag natulog, tapos 8 hours kang natulog, habang natutulog ka ba, sabi mo, ang tagal naman, tulog pa ako, ang tagal naman, tulog pa ako, kailan kaya ako gigising? Di ba pag gising mo sa umaga, ay, akala ko kapipikit ko pa lang, umaga na pala, sarap ng tulog ko. Di ganun din yun kung sakaling sabay-sabay pala ang pagbangon at natulog ka dyan ng 1,000 taon, hindi mo naman alam dahil tulog ka. Isang reading yun, kasi hindi talaga clarify. But I really love the second reading. Na individually, when you die, you are raised from your death by God. Kaya si Stephen, nung siya'y binabato, hindi pa nga siya namamatay, nakita na niya si Jesus, sabi niya, Jesus, receive my spirit. So pagkalagot ng kanyang hininga, nandun na siya kay Jesus. Napakasarap isipin. At napakaraming verses na nagpapatunay na yun ang mas tumpak at mas magandang kahulugan. Kasi sabi sa John 5:24, when you believe in Christ, you are moved from death to life. You will no longer die. At ang kausap siyempre, yung espiritu mo, hindi yung katawan mo, because that body will die. Pero sabi sa spirit mo, you will not die. In fact, kung mahirap ang buhay, mabuti pa nga ay mamatay na yung katawan para yung espiritu mo makalaya na at mapunta ka na kay Jesus. Ay naku, kahit po mahirap dito, saka na lang, mas gusto ko pa rin dito. Which is natural, because this is the only life we know. Kaya kahit na pupunta ka na sa Diyos pagkamatay, to die is gain, pero gusto mo pang mag-to live is Christ. Because you don't know any other life at this moment, so you will cling to this kind of life as long as you can. And I think that is a God-given desire to live, because to live is to enjoy God's blessings. At sabi pa, pagpapatuloy, babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? At ang sagot, wala. Inalis ni Jesus ang kamandag. Kung merong ahas na tumutok-tok kila Adan at Eva at may kamandag siya, pinalitan na ni Jesus ang puno at siya na yung nandun. Kaya nga inihalin tulad siya doon sa ahas ni Moses na siya ngayon ang nandun sa tree. Nung panahon ni Moses, pag tinuklaw ka ng ahas number 1, titingin ka doon sa bronze ahas number 2 at ikaw ay gagaling at mabubuhay. At ngayon, tinutuklaw-tuklaw tayo ng ahas number 1 pero titingin ka sa ahas number 2, si Jesus, at tayo ay mabubuhay na muli. Hindi ko mo ahas bad. Remember, Diyos din ang lumikha ng ahas At kahit si Jesus tinatawag na lion, kumisan ginagamit yan for Satan, pero ginagamit din kay Jesus, Lion of Judah. So okay, natatakot sa mga words sa ahas, lion. Pag in-apply lalo kay Jesus, maganda ang meaning nun. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So sabi, alam nyo kung bakit kayo mamamatay? Dahil sa kautusan. Kasi hindi nyo nasusunod. Pero dahil tinanggal ni Jesus ang kautusan, tinupad niya ang lahat ng requirement nito in our behalf, at tinanggal na niya ang talab nito sa atin, hindi ka na mamamatay kasi wala nang kautusan Yun ang ginawa ni Jesus. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagtagumpayan ni Jesus ang kautusan. Akala ng iba, pag sinabing binigyan ka na ni Jesus ng tagumpay laban sa kasalanan, ibig sabihin ay hindi ka na magkakasala, lagi kang mananalo, lahat ng temptation talo mo, lahat ng mabuti lang ang gagawin mo, hindi ka nagagawa ng mali. Tapos sa totoong buhay, alam nyo namang hindi yun na nangyayari. Kahit na Kristiyano ka, dasal ka ng dasal, serve ka ng serve, talagang
natutokso ka pa rin pamisa-misa, nadadapa ka, nagkakamali ka. So lahat tuloy ng mga tao sabi ko, failure ako, kawawa naman ako, baka parusahan na naman ako ng Diyos. Kasi mali ang pagkaunawa natin doon sa tayo'y nagtagumpay na laban sa kasalanan. Hindi ibig sabihin hindi ka na magkakasala. Ibig sabihin in the legal courtroom of God, hindi ka na magkakasala kasi tinanggal na yung law. Bakit ka magiging lawbreaker kung wala ng law? Hindi ka magiging perfect in your action. You are made perfect by your incapacity to commit sin because there is no more law that makes you sinful. At yun ang lalim ng kahulugan ng napagtagumpayan ang kasalanan. Yung iba kasi, born again ka na, Christian ka na, hindi ka na magkakasala. Mawawala na ang desire mo maglasing, magsigarilyo, mawawala na yung mga selfishness mo, mawawala na yung mga lust at kung ano-ano mo pa. Tapos alam mo naman sa totoong buhay, hindi naman, nandun pa rin. So you feel guilty for something you should not feel guilty about because you are taught wrongly and you think wrongly about what it means to be victorious over sin. Our victory over sin is not what we do or don't do. It is what Jesus had done. And when you believe in Jesus, what He has done applies to you. You become the beneficiary of His death and resurrection. That's why you are victorious over sin, not because you are sinless, but because Jesus and His blood makes you clean. Romans 8, 1-2, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Jesus Christ, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Ito kasing si Paul, pag nagdi-discuss, mahirap sundan yung grammar niya eh. Pero isa lang ibig sabihin niya, hindi na kayo uusigin pa kasi pinalaya na kayo ni Jesus. Yung dating spirit of the law that applied to you, therefore you are condemned, is now replaced with the spirit of love of God through Jesus. So there is now no more condemnation for those who believe in Jesus, although in actual life, marami ka pa rin mga kabalbalan dyan at mga pagkakadapa at pagkakamali-mali. Pag nilitis ka ng Diyos, hindi yun ang ilalagay na Exhibit A para ka pa walang sala. Ang ilalagay na Exhibit A ay ang kamatayan ni Jesus at ang pagkabuhay niyang muli. Therefore, covered ka. Yun ang sinasabing saved by faith. So, dahil dyan, alam natin ang nangyari kay Jesus. Alam natin ang nangyari sa mga believer. So, ano ngayong dapat mangyari sa pamamagitan natin? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Huwag kayong matinag ng prospect of death. Huwag kayong matinag sa prospect of death which is your own or the death of your loved ones, because all believers will just reunite with Jesus. Huwag kayong matinag sa mga takot na ibibigay ng buhay. Huwag kayong matinag sa mga momentary failures that sometimes happen in your own life, because it is not your personal victory that will see you through the courtroom of God, but it is the victory of Jesus. Kaya pwede kang panatag, pwede kang pahinga, pwede kang relaxed. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang conclusion. Okay, nabuhay si Jesus na muli. Bubuhayin ka rin. Hindi ka napaparusahan. Tumanggap ka na kutakot-takot ang pagpapala. O ano ngayon ang gagawin mo? Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam nyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. At ang paglilingkod na yan, bagamat maraming anyo, pinakamahalaga ito. Sabihin mo sa bawat taong kaya mong marating that the perfect work of Jesus, when applied to him or to her, will make him or her perfect in the eyes of God, not because he or she is perfect, but because Jesus can make you perfect in the eyes of God. Sabihin mo sa mga tao, Jesus is our Savior. Jesus is alive. And so you can live again. Yun ang pinakamahalagang paglilingkod. Maraming iba't ibang uri at anyo ang paglilingkod. Pero lahat, hindi lahat pwede sa choir, hindi lahat pwede sa teaching, hindi lahat pwede sa preaching, pero lahat tayo pwede magkwento sa ating mga nararating. Alam mo, yung mga paghihirap mo sa buhay, pagtitiis, para ka lang pumunta sa langit. Sinagot na yan ni Jesus. Manalig ka sa Kanya, pasakop ka sa Kanya, papasukin mo siya sa iyong buhay,
At wala ka nang dapat alalahanin pag namatay. Kasi yung kamatayan niya ang ibibilang na kamatayan mo. At ang pagkabuhay niya muli ang pagkabuhay mo. So spread the news. This is the good news. That you need not suffer because you are imperfect. Because Jesus already suffered for you and won for you. Kaya natin sabihin lahat yan sa iba-ibang language. Hindi mo kailangan maging eloquent or speaker. Hindi mo kailangan magsalita sa libu-libong tao. Kung may 3 kang kakilala, sabihan mo. But lahat dapat marating. Sabi, magsikap kayo. Tumanggap kayo ng pagpapala. Dapat huwag nyo suluhin. Kailangan ipasa nyo yan. At kung hindi ikaw ang preacher, hindi ikaw ang teacher, gumawa ka ng paraan para mo siya matulungan, mapagaan mo yung ginagawa niya, ikaw ang gumawa ng pwedeng iba para makakonsentrate siya sa pagpipreach. Kung merong mga tao na ang trabaho nila ay ganito, tumugtog, hindi ka nakakatugtog, di pwede ka namang maglinis-linis ng mga gitara dyan, mag-assemble ng mga gamit, mag-maintain yan, tulong mo rin yon. Pag tumugtog siya, kabilang ka rin na tumugtog kasi kasama ka sa pag-aayos ng mga pangtugtog. Teamwork yan. Pero ang sabi, alam nyo, ang laki ng pagpapalang tinanggap nyo. Dapat magsikap kayo. Hindi para bayaran ng Diyos, kundi para marami pa rin tumanggap ng pagpapala na tinanggap nyo na. At sa inyong paglilingkod, sa inyong pagsisikap, sila man ay mararating ng balitang ito. Tulong-tulungan. So huwag nang matakot sa physical death. At kung tayo ay nakaranas mamatayan ng mahal sa buhay, huwag na magluksa. Nasa Panginoon, namimiss natin, natural, pero surrender to God. People that God already called to go home. Para lumuwag ang iyong dibdib. At para din makakonsentrate ka on going on with your life, to make the most out of whatever is left in your earthly life. Rejoice, because Jesus lives. And because Jesus lives, we are alive. John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my words and believes him who sent me has crossed over from death to life. Sino man ang makarinig ng aking mga pangaral at nananalig sa amang nagsugo sa akin ay tumawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Hindi na niya mararanasang mamatay. Yung katawan mamamatay, pero yung espiritu hindi na. Can you imagine this? Jesus said, whoever hears will have eternal life. Tayo ang magsasalita para makarinig sila. Kayo ang magsasabi sa inyong mga kasama sa bahay, mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho, kasi kayo ang may access. Bahay nyo ang bubuksan nyo para magkaroon ng mga Bible study, ng mga sambahay, para yung mga kapitbahay nyo at mga kamag-anak na malapit doon, na hindi nyo madala-dala sa church, doon na lang pupunta sa bahay nyo, non-threatening, non-religious yung situation, they can come. Yun ang ating pananagutan. How can they hear without a preacher? At tayo yung preacher. At kung hindi ikaw yung actual technical preacher, you open your home, call a preacher or a teacher, and they will preach to your loved ones, to your friends, and through the preaching of this specific specialist, if you like to call that, you're also part of it because you're part of the team. Gaano karami pa sa mga mahal niyo sa buhay ang hindi pa nababalitaang pwede naman pala silang hindi na parusahan sa kanilang mga kasalanan, hindi na sila husgahan pag namatay kasi manalig sila kay Jesus, isuko nila ang kanilang buhay kay Jesus, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Gaano kahirap sabihin yon para pagkaitan natin ang marami nating kilala na hindi naman natin kinikibo. Kung minsan nasa eroplano ka, ilang oras ka nakaupo doon, yung bang katabi mo kahit 3 sentences na sharean mo na. Minsan nasa traffic ka, ang tagal-tagal, hindi ba ang gandang opportunity? Pero hindi mo kailangan may mic, tapos may buslo ka na ikot-ikot, hihingaw pa ng donation yung mga tao doon, kaya ayaw tuloy makinig. But you have a mission. Every heart that has Jesus is a missionary. Every heart that doesn't have Jesus is a mission field. And there are many, many mission fields that only you can go to kasi kayo lang yung may access. Sasabihin iba, bakit kaya nabubuhay pa ako? Namatay na yung mahal ko sa buhay, tapos ako buhay pa. Kasi may assignment ka pa. Do your assignment. Magdala ka pa ng maraming tao sa paanan ni Jesus. Turuan sila ng Jesusness.
Hindi yung tuturuan mo sila, dadali mo sa isang religion, tapos kutakot-takot ang mga pahirap na naman ang gagawin sa kanila sa loob ng church na yun. Walang katapusang mga donasyon, walang katapusang do's and don'ts. Iko-condemn na naman sila every step of the way. Ba't pa nagka-Jesus? So si Jesus lang dapat ang dinadala, hindi yung mga religious regulations. The love of Jesus, the love of God through Jesus. That is why we are all still alive. We are missionaries. We celebrate the rising of the Lord from the dead. How about your loved ones? Will they rise from the dead? Kailangan nating seryosohin ang soul winning. We should go back to old-fashioned soul winning. Zealous, energetic, loving, concerned, sharing of Jesus with everyone. Hear the Word of God, declare the Word of God, and that is how you celebrate the resurrection. Jesus already resurrected. We believers will resurrect. But how about those that have not heard of the good news yet? They too must resurrect. And their hearing depends on your